Hello mga ka-Shepe, good day sa atin lahat. Ngayon may nagtatanong sa atin po ang ating isang kabaro na si Mark. Shout out sa iyo Shepe, kabaro. Ngayon sasagutin ko ang yung tanong. Pasensya na po kung medyo natagalan, medyo busy lang kasi ako kasi minsan hindi ako gaano nakapokus dito sa kasi busy din ako sa aking trabaho. So ito yung sagot sa katanungan mo. Ito meron tayong buong salmon. Ayan, pipili muna natin para pakita ko sa iyo, mapa-explain ko ng maigi kung alin yung pang sashimi at sa pang nigiri at saka pang pang tartar. Yung center bone, yung tinatanggal natin, yung natirang diyan, yung naiwan na laman, isin lang natin yan, ihalo pa rin natin yan sa ating tartar o sa ating salmon tempura para maiwasan natin yung wastage. Kahit yung mga buto na yan, pwede nating gamitin pag gumawa tayo ng salmon teriyaki sauce. Aling dun sa pinakabatok, dun sa may ulo na pinagputulan, tanggalin natin yan kasi matigas dyan, malitid yan dyan. Tapos dito sa buntot, mga 4 na finger, tatanggalin din natin yan kasi malitid din yan. No, pero hindi ibig sabihin wastage na yan, ilalagay natin yan. Pwede yan pang tartar, pwede rin yan sa ating mga rolls. So hatiin muna natin. Ito yung first loin, first cut at saka second cut. Yan dyan yung belly part, yung ko. So tanggalin muna natin itong palikpik niya, no? So hatiin natin to sa dalawa. Mayroong yung sa kaliwang banda, yon yung second cut. Itong nasa sa kanan ko, yan yung first cut, no? Meron din siyang dito sa taas, yun yung first loin. Yung sa middle, katabi ng kagitnaan ng first loin, yan yung second loin. At saka yung sa baba, yan yung belly part. Yung tatlo na yan, pwedeng pang sashimi. Depende na lang din kung paano mo siya. So mamaya ipapakita ko sa iyo kung paano ang bigyan kita sample. Paano i-plating tong ang for sashimi. Gagawa tayo ng one salmon, three body part and all sashimi. So puro sashimi ang gagawin natin dyan. Ito na yung ating first cut ha. Yan, pakita ko sa iyo. Ngayon, pira-pirasohin natin to, ang first loin, second loin at saka belly part. Hatiin natin to sa tatlo. Unang hati na hawak ko na tinabi, yan yung upper loin. So meron na lang tayong dalawang part, no? Tanggalin natin yung isa pa, yung litid, yung sa gitna, litid yan dyan malitid yan. So hindi kailangan yan. So pwede din natin yan gamitin sa tempura maki, no? Tempura maki mga kapatid, pwede yan. Lalo na sa mga brands, walang problema yan. Tempura maki pwede. So hatiin na natin tong dalawa. Ito yung mga tatlong finger, yan tinatawag na upper loin. Yung tatlong finger sa kabila, yan yung belly part. So itong dalawa na to manipis na part na part ng salmon, no? Manipis siya, mas maganda siya gawing nigiri. Pero sa tanong mo na to kung anong part ang gagawing sashimi at nigiri, lahat siya pwedeng gawing sashimi, no? Iyan, nakita mo naman kanina, binawasan ko ng konti para maging lang siya, para magiging flat, magiging pantay. Kasi pangit din tingnan. Ayan, naging flat na siya. Now, kailangan across the grains ka, no? Across the grains kung mag-cut ka ng ng sashimi or nigiri. Ang standard namin dito sa aking pinagtrabahoan, kasi hindi naman tayo parehas ng standard. Ang sashimi nasa 15 grams lang. 15 grams ang isang cut ha. Isang cut. Yan, ito yung second loin. Ang gagawin natin diyan, katin natin ng panipis. Yan, second loin. Pang sashimi pa rin siya. Yan, dito sa amin, 2 piraso lang. Yan, ipopold lang natin ng ganyan, no? Ipopold natin para para hindi siya pangit tingnan na tutumba. Pag plato natin mamaya, tatayo pa rin siya. Ganyan yung itsura niya, no? So meron na tayong pang sashimi, tabi lang natin. Now,
Belly part na po tayo. Tanggalin natin yung skin off tayo, no? Yan, tanggalin natin yung skin at pantayin lang din natin. Kailangan natin yung upside down, yung skin part nasa taas, nasa ilalim yung yung pinaka flesh niya. So cut lang din natin ng ganyan, square, pang sashimi. So lagyan natin ng design. Practice lang to ha. Papakita ko lang. Yan, hihiwaan lang natin siya ng konti para magkaroon ng design, no? At pagkatapos natin may hiwa, i-roll na natin yan. Yan yung pagplato niyan mamaya. Paglagay natin sa ating platings, no? Ganyan yung yung sa ko lang, depende sa iyo kung paano mo pagpapugihin yung sashimi mo na belly part salmon. Depende na rin yan sa iyo. Sa akin lang, binigyan lang kita na idea na pwede pala siya. Dito na po tayo sa sa upper loin. Ito yung first loin na tinatawag. Skin off pa rin. Yan pa rin yung procedure. Tanggalin din natin yung mga litid-litid dyan sa dyan sa gilid. Bawasan natin ng konti para hindi sobrang mahaba yung ating sashimi, parang dila ng kalabaw. Yan, bawasan natin dyan para pantay yung ating sashimi paghiwa natin. Ganon pa rin across the grains pa rin. Yan, nakita nyo? Across the grains pa rin para hindi siya makunat. Yan yung kanina. Yung sabi ko sa batok. Bawasan natin yan kasi yung part na yun matigas, makunat na yun. So 10 grams pa rin, 15 grams pa rin yung aming sashimi. Yan, dalawang 1.25 inch or 1 inch pwede na rin. Yan, plato na po tayo. Tapos na yung ating sana naintindihan mo. Paki-share ng video. Ngayon, plato na po tayo ng basic na pagka-plato. Yan, basic lang to. Alam ko may maraming magaling pa na magplato dyan. Sa akin, lang to, basic idea na magkaroon kayo ng idea. Layo na sa mga baguhan. Magkaroon kayo ng idea, no? So, basic platings. Giyan natin ng yelo. Yan. Ang yelo nakakatulong yan sa pag-preserve ng ating sashimi. Lalo na pagka nasa misa na. Lalo na pag ang guest matagal kumain. So, makakatulong din to na ang body temperature ng ating protein, yung temperature niya is nasa standard pa rin, nasa room temperature pa rin. Kasi kailangan natin yung i-maintain ng ating temperature na lalo na pagka sashimi. Lalo na pag ating guest matagal kumain, let's say buntis, matanda, madaling madapuan ng sakit, bata. So kailangan natin yung temperature ng ating sashimi nasa room temperature o maiwasan ang food poisoning. So marami tayong ginagamit na pang decoration. Ayan, sasagiri, isa din yan sa ating mga decoration para maganda tingnan yung ating sashimi, no? Kailangan may contrast, yung salmon is ibang kulay, so may green, no? At yan po, pwede rin kayong gumamit ng sliced cucumber, pwede ring sisal leaf. Mas maganda nga yung sisal leaf kasi nakakatulong din sa pag-clean ng ating palate. Let's say kung yung isda ay medyo medyo malansa. So meron kasing guest na hindi kumakain ng maanghang o hindi niya nai-intake yung ginger natin, yung picking ginger is medyo maanghang. Substitute lang natin yung ating sisal leaf, no? FYI. At saka din, herbal din tong ating sisal leaf. So ganyan lang po. Yan, ipatayo lang natin yung depende sa iyo yan, kabaro, kung paano nyo i-platings yung sashimi, no? Sa akin lang to, sample. Binigyan ko lang kayo ng idea kung sa ating buong salmon, no? So yan lang po. Sana nagaintindihan mo ang aking paliwanag, shippy, at pakishare ng video na ito para naman yung ating ibang kabaro meron silang ideya. Tapos pagkatapos mag-plate, tingnan natin kung hindi empty masyado yung plato. Add-on lang po yan. Lagyan po natin ng mga palamuti. Sa ngayon, maghihiwa lang po ako ng lemon para pandagdag sa ating kumbaga palamuti sa ating plato. Wala kasi kaming flour ngayon.
at saka wala gaanong business. So kailangan nating magtipid. Ngayon tag-init ngayon dito sa Dubai. So ayun lang po kabaro. Paki-share at ng video nito, sana nagustuhan mo at naintindihan mo ang aking paliwanag. At paki-follow ng ating page at paki-share ng video. Alright.